Natalie's point of view. Niyakap kong kaibigan kong si Charm na iyak ng iyak dahil sa asawa niyang si Christoph. Nahuli niya itong nambababae sa kabila ng 5 taon na silang kasal at may 2 anak na babae. I can't believe na magagawa yun ni Christoph. I hate him. Inis na sambit ko. Galit na galit pa naman ako sa mga ganitong lalaki dahil naranasan ko rin to noon sa isa sa mga ex ko na talagang minahal ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Tali. Ang sakit-sakit. Babae pa niya ang malakas ang loob na awayin ako. Ang kakapal na mga mukha nila. Mga walang hiya. Nahuli ko silang magkasama sa isang hotel. Paano niya nagawang lokohin ako ng ganito? Saan ba ako nagkulang? Anong mali sa akin? Ang akala ko, masaya kami sa isa't isa. Bakit isang araw, bigla na lang ganito? Malungkot na kwento ni Charm sa akin habang humihikbi at iyak ng iyak. Ramdam ko nang may mali noon eh. Pero nagpakatanga ko't binaliwala ang mga signs. Dagdag pa niya at mas lalong napahagulgol ng iyak. Gaya ng ibang babae, nararamdaman ko ang sakit na nararamdaman ngayon ng kaibigan ko. Pinayuhan ko siya at hinayaan na lang muna sa bahay tumuloy silang mag-iina. Kinabukasan ay galit na galit akong pinuntahan si Christoph. Walang hiya ka? Malakas ko siyang sinampal nang makalapit ako sa kanya. Para yan kay Charm at sa mga anak niyo. Botong-boto pa naman ako sa'yo. Ang tagal na nating magkaibigan at hindi ko naisip na magagawa mo to. Talagang kung kailan pa may mga anak na kayo ha? Ako ang dahilan kung bakit nagkakilala si Charm at Christoph. Naging daan din ako para magkatuluyan sila. Kaya naman ang laki ng guilt ko. Kahit pasampalin mo ko ng paulit-ulit, wala nang magbabago, Natalie. I did what I did. And you're proud of it? Nagngingit-ngit sa galit ang mga ngipin ko. No, I'm not. Pero anong magagawa ko? Nagising na lang ako isang araw na hindi ko na siya mahal. Awa na lang para sa mga anak namin ang nararamdaman ko. Malakas ko siyang sinampal ulit at hindi ako tumigil hanggang sa awatin ako ng kapatid niyang si Briggs. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Nagpupumiglas ako sa kanya at nang bitawan niya ako, ay masama akong tumingin kay Christoph. Napakawalang hiya mo. Wala kang kwentang lalaki. Isusumpa ko. Hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Magdurusa ka sa buhay mo. At sino ka para sabihin yan sa kapatid ko? Hinarap ko ang kapatid ni Christoph. Isa ka pa? Konsentidor. Wala kang alam sa problema nilang dalawa. Bakit nakikialam ka? Masungit na tanong nito. Bakit hindi na lang ang sarili mong buhay ang pakialaman mo? Lubayan mo silang dalawa. Tsk. Hinatak niya ang braso ko at purasahan akong pinalabas ang bakura nila. Aray! Ano ba? Bitawan mo ko! Magkukusa akong umalis. Hindi mo ko kailangang kalad ka rin. Sigaw ko habang nagpupumiglas. Itinulak niya ako ng tuluyang makarating sa labas. Muntik na akong mapaupo. Isinara niya ang gate ng bahay at umalis. Buisit! Reklamo ko't sumakay sa sasakyan. Bakit hindi ako makikialam? Parehas ko silang kaibigan. At ako ang takbuhan ni Charm tuwing nag-aaway silang mag-asawa. Pero iba naman ang sitwasyon nila ngayon kung saan may iba na talagang babaeng involved. Walang araw na lumipad na hindi umiiyak si Charm. Naririnig ko siya araw-araw tuwing dadaan ako sa guest room sa bahay ko na tinutuluyan nilang mag-iina. Pinalipat ko sa silid ko mga bata para hindi matroma sa kanya. Tata Natalie, what's happening to mommy? And how about dad? Tanong ng 4 na taong gulang nilang anak na si Cherry. Malalim akong bumuntong hininga. Kahit anong paliwanag ko ay hindi niya yun maiintindihan. Kaya naman sinubukan ko na lang siyang aliwin at ang 2 taon niyang kapatid.
Maaga akong nagising at nagluto ng agahan para sa mga bata at naghain din ako para dalhan si Charm sa kanyang silid. Ilang beses akong kumakatok bago diretsyong pumasok sa loob. Nabitawan ko pa ang hawak kong tray at ang mga laman nito sa sahig dahil sa pagkabigla ako sa aking nakita. Charm! Tawag ko sa pangalan niya. Dali-dali akong lumapit sa walang buhay na si Charm. Matigas na ang kanyang katawan at naliligo sa sarili niyang dugo. Sinaksak niya ang kanyang dibdib gamit ang kutsilyo sa kusina. Humingi ako ng tulong at dinala siya sa ospital. Ilang oras na siyang walang buhay. Charm! Bakit mo ginawa to? Paulit-ulit kong sambit habang yakap-yakap ko siya sa morgue. Gusto kong sumbatan si Christoph sa ginawa ni Charm sa sarili niya. Pero hindi pa man naililibing si Charm, ay bumangga ang sinasakyan ni Christoph na kotse at kaagad siyang binawian ng buhay. Naiwan ang 2 bata sa akin ng pansamantala dahil wala namang ibang kamag-anak dito si Charm. Sa isang iglap ay naging instant nanay ako ng hindi lang isa, kung hindi 2. Pero ikinagulat ko na kailangan kong makipag-share ng custody sa kapatid ni Christoph na si Brix. I can't believe that I must share custody with this man I hate. So what's your plan? Seryosong tanong sa akin ng lalaking yon. Bumuntong hininga ako. Pwede bang dito na lang silang 2 sa bahay? Tumango siya. Mabilis naman pala siyang kausap. Kinabukasan ay nagsimula ng napagkasunduan naming setup. Dinalaw niya ang 2 bata at binilhan ng mga ito ng mga bagong damit. Inabutan na siya ng gabi kaya't nagluto na lamang ako at inaya siyang dito na kumain kahit labag sa loob ko. Panaka-naka akong tinitignan si Brix habang kumakain. Nang mahuli niya akong nakatingin sa kanya, ay agad akong nag-iwas ng tingin. You cook well. Papuri niya na ikinatango ko. So may extra pa bang kwarto dito sa bahay mo? Nasamid ako't naupo pagkatapos kong marinig ang sinabi niya. Kaagad naman siyang tumayo at binigyan ako ng tubig. Kinuha ko yun at ininom. What do you mean? Bakit ka naghahanap ng extra room sa bahay ko? Kumunot ang noon niya sa pagtataka. So I can stay here for the kids. What? Inis siyang nag-irap ng mga mata. We have shared custody. Gusto ko rin makita ang mga bata araw-araw. Pero hindi pwedeng. Natigilan ako nang yumakap si Cherry sa binti ko. Tata Natalie, please. Hayaan mo na pong dito matulog si Dada Brix. Gusto po namin siyang makasama dahil he looks like Daddy and we miss Daddy. Dahil sa hiling ng batay wala akong nagawa kung hindi bigyan ng space ang lalaking yun sa bahay. Simula nang maging magkaibigan kami ni Christoph noon, hindi ko na talaga nagugustuhan ng kapatid niya. Naiinis ako palagi sa kanya kahit noon pa. Mayabang, arogante, masama ang ugali. Lahat ng kinaiinisan ko nasa kanya na. Pero thankful ako dahil hindi niya pinagkait ang pag-aalaga ng isang ama sa 2 batang iniwan nila Charm at Christoph. Buong akala ko ay isang beses lamang o paminsan-minsan lang matutulog si Brix sa bahay. Pero nagulat na lamang ako nang magdala na siya ng mas maraming gamit at araw-araw na itong dito umuuwi. Hindi yata ako na-inform na dito ka na araw-araw tutuloy? Well, alam mo na ngayon. Maiksing tugon niya at saka iniwan akong mag-isa sa sala. Napangangakot hindi alam ang gagawin. Tinanggap ko na lamang ang lalaking yun dito sa bahay sa ngalan ng mga bata. Madalas naman siyang wala dahil maraming inaasikasong trabaho at negosyo. Ako ang naiiwan sa 2 at hindi ko akalaing ganito pala kahirap ang maging isang ina. Nabigla ako. Mahimbing nang natutulog ang mga bata nang dumating si Brix ngayong gabi. Hindi ko siya pinansin at nagtungo ako sa kusina para magtimpla ng kape. Naramdaman kong sumunod siya sa akin at inilapag sa ibabaw ng counter ang isang plastic. I bought ramen for 2. Sumimangot ako. And so? Masungit na tanong ko. Hindi niya pinansin ang kasungitan ko. Naghatak siya ng upuan.
Naupo dun at nagsimulang ihain ang binili niyang ramen sa ibabaw ng counter. Araw-araw mo na ako makakasama, Miss Natalie Santillan. Don't forget about that. You're basically their mom and I'm their dad. Hindi pwedeng hindi magkasundo ang mga magulang. Hindi magiging magandang resulta nun sa mga bata. Lalo pat kamamatay lang nila Charm at Christoph. And I want all the best for my nieces. Natigilan ako dahil may punto naman ang sinabi niya. Bumuntong hininga ako at naghatak ng upuan katabi niya. Saka ako naupo at nagsimulang sumabay kumain sa kanya ng ramen. Hindi ibig sabihin nito hindi na ako galit sa'yo at sa kapatid mo. Wika ko habang kumakain. What do you mean? I rolled my eyes. Makikitungo ako sa'yo ng maayos para lang sa mga bata. Pero hindi ibig sabihin nun ay mawawala ng inis ko sa'yo. Galit ako sa inyo ng kuya mo habang buhay. Mahina siyang tumawa kaya't nainis ako. Anong nakakatawa? Iritableng tanong ko. Nothing. Maiksing tugon niya at bumalik na sa pagkain. Hanggang sa matapos kaming kumain ay hindi na kami nag-usap. Kinabukasan ay ipinaghanda ko ng almusal ang dalawang bata. Dumating si Briggs galing sa kwarto at lumapit sa amin. Nakipaglaro siya sa mga bata at sumabay kumain. I'll cook lunch for later. Huwag ka na magluto. Tumangulang ako. Kailan mo ba balak umalis dito? Hindi kasi magandang tignan na may isang lalaki akong kasama dito sa bahay na hindi ko naman nobyo. Mahalaga pa bang iisipin ng ibang tao? O ang mga batang to? Bumuntong hininga ako. Fine. Labag sa loob na sambit ko at nag-irap na mga mata. Pinilit kong sarili ko na makisama sa lalaking to para sa mga bata. Sa akin lang naman sila sobrang malapit dahil noon pa man, ako nang tumayong pangalawang magulang nila. Kahit noong nabubuhay pa si Charm, palagi akong nasa kanila at nakikipaglaro sa mga bata. Napapansin ko na malapit din si Briggs sa dalawang bata. Good thing dahil nababawasan ang pagkamis nila sa kanilang walang hiyang ama. Ipinagluto kami ni Briggs ng lunch gaya ng sabi niya. Kumuha ako ng tubig sa kusina at naabutan ko siyang abala sa pagluluto. Marunong ka pa na magluto? Tanong ko at marahang lumapit. Yes. Maiksing tugon niya at nagpatuloy sa pagluluto. Pinagmasdan ko ang likuran niya habang abala siya. Gwapo naman talaga si Briggs at ganon din si Christoph. Malapit ako kay Christoph pero itong kapatid niya. Hindi ko alam kung bakit inis na inis ako noon pa man. Malaki rin ang maskulado niyang katawan at matalino. Pareho sila ni Christoph. Can I ask something? Tanong ko out of curiosity. Sure. Alam mo ba yung tungkol sa pambababae ni Christoph? I asked him. Humarap siya sa akin. Let's not talk about them. Personal nilang problema yun. Kaya nagtataka ako kung bakit nakikialam ka. Bumuntong hininga ako. Sobrang pagmamahal ko kay Charm at sa mga bata. Nagkibit balikat siya. Well, ayokong pag-usapan. Lumapit siya sa akin at inabot ang isang maliit na platito na may lamang iniluto niya. Tikman mo. Anya. Tumango ako tinikman. Napangiti ako pero agad kong tinago. Okay naman. Saan ka nga pala natutong magluto? Si Charm ang nagturo sa akin. Madalas kasi ako nagpupunta sa kanila para sa mga bata. You know, it's a long story but to make it short, gusto ko magkaanak pero hindi ako nabibiyayaan. I have fertility problems. Napatitig ako sa kanya. Seryoso siya sa kanyang sinasabi. Doon ko naintindihan ng dahilan kung bakit napakamalapit niya sa mga bata. Lagi ko rin siyang nakikita noon kila Charm pero hindi ko siya pinapansin. Nababadrip kasi ako sa mukha niya. Ewan ko kung bakit. Nagpa-consult ka na ba sa doktor? Tanong ko. Tumango siya. I tried everything but still, walang nangyayari. I felt sad for him. Nakikita ko naman kung gaano siya kabuti sa dalawang bata. Matagal ko nang gustong mag-settle down at bumuo ng sarili kong pamilya. Magkaroon ng mga anak. But it seems like it's not for me. So eto, nakikihati na lang ako ng custody. Hindi ko napigilang matawa. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Nakaramdam ako ng awkward feeling kaya
Kaagad akong nagpaalam na umalis ng kusina. Hanggang sa mahiga na ako sa kama iniisip kong napag-usapan namin ni Brix kanina. Ngayon ko lang nalaman na ganun pala ang sitwasyon niya. Kaya pala ganun na lang siya kalapit sa mga bata. I felt sad nang malaman kong may problema siya sa fertility sa kabila ng pagnanais niyang magkaanak. Nakikita ko namang seryoso siya sa sinasabi niya. At ganun din siya sa mga bata. Bigla akong naawa sa kanya. Kinabukasan ay nagpaalam akong lalabas. Iniwan ko muna mga bata kay Brix para makasama mga kaibigan namin ni Charm. So, yung uncle ng mga bata ang kasama mo sa bahay? Tanong ni Emerald. Tumango ako. It's so funny to hear. Parang sa isang iglap. May isang pamilya ka na? Pabirong wika ni Jenny. Bumuntong hininga ako. Hindi ko alam na ganun ang magiging setup. Pero para sa mga bata, pumayag na lang ako. Gusto kasi nilang kasama siya dahil kamukhang kamukha ng daddy nila. At okay rin naman siyang kasama ng mga bata. Napatango sila sa sinabi ko. But friend, hindi ako agree dyan ha? Hindi magandang tignan dahil hindi mo naman kilala na yung lubos ng lalaking yan. Paano kung rapist pala yan? Bahagya akong natawa pero may punto naman si Emerald sa gusto niyang sabihin. At least, alam niyo na diba? Kayo nang bahala sa akin ha? But for the kids, sobrang mahal ko sila. Parang si Charm. Magkakapatid ng turingan namin sa isa't isa. Gwapo si Christoph. So, gwapo rin yung kapatid? Tanong ni Jenny na ikinatawa ko. Sa inyo na ako maglalagay kapag ganyan. Dagdag pa niya at bahagyang kinilig. Binatukan siya ni Emerald ng mahina. Sira ka talaga. Wika ni Emerald sa kanya. Sa aming magkakaibigan, si Jenny talagang medyo pilya pagdating sa lalaki. Bakit ba? At least mababantayan kita, Natalie. Saka, kikilitisin kong mabuti yung lalaki. Ani Jenny. Malakas akong tumawa. Hindi naman na kailangan no? Mukha namang okay siya. Mabait din naman noon si Christoph. So I guess, ganun din yung kapatid niya. Eh what if bipolar siya? Seryosong tanong ni Jenny. Nagkibit balikat ako. But seriously girls, mukha siyang mabait. Nakakwentuhan ko nga siya kagabi. He really wants to have his own child and build his own family. Pero hindi niya magawa dahil infertile siya. Nagulat sila sa sinabi ko at nagkwento pa ako sa kanila. This is my opinion about your situation ha. Hindi malabong mapalapit ka sa kanya dahil dalawa lang kayong magkasama. Pero wag ka magpapatukso, Natalie. Alalahanin mo, may kiefer ka sa ibang bansa. At nangako kayo sa isa't isa na magpapakasal pagkatapos niyang graduate sa pagiging doktor. Wika ni Emerald na sinampal ako ng katotohanan. Kasalukuyang nasa Spain ang nobyo kong si Kiefer. Nag-aaral siya doon upang maging isang magaling na doktor. Bihira kaming mag-usap dahil sa sobrang pagkaabala niya sa mga bagay-bagay. Ina-update ko naman siya from time to time kahit sa email. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa buhay ko maliban lang sa pagtira ni Brix sa bahay para sa mga bata. Nitong mga nakarang araw nga ay hindi kami gaanong nakakapag-usap ni Kiefer. Meron kasi silang activities at kailangan niyang mag-focus lalo. 2 taon na kaming magkalayo. Pero sinisikap naming hindi mawala ang init ng pagmamahal namin sa isa't isa at tiwala. Kahit sa paunti-unting update. I love him and I trust him. At ganun din naman siya sa akin. Pagka-uwi sa bahay ay nag-email ako kay Kiefer. Please call me when you're not busy. I love you, hon, and I miss you so much. See you soon. Pagkatapos ay humiga ako sa kama at ipinikit ang mga mata ko. Pero saglit lang ay nagmulat ako ulit. Naalala ko ang usapan namin nila Jenny at Emerald kanina. Napailing ako at binura ang mga iniisip ko. Sinubukan kong matulog ulit pero hindi ako makatulog. Kaya't naisipan kong magpahangin muna sa labas. Bakit ka lumabas? Malamig rito. Napalunok ako ng laway nang marinig ko si Brix mula sa likuran ko at naglalakad papalapit. Tumingin ako sa kanya. May iniisip lang.
Ikaw, bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog. I smoke to relax. Tumango ako. Huwag kang maninigarilyo kapag nasa harap ng mga bata. At please, kapag nanigarilyo ka, magpalit ka kagad ng damit. Alright. Maiksi niyang tugon at tumayo sa tabi ko. What were you thinking? Mukhang malalim kaya hindi ka makatulog. Tanong niya. Tumango ako. Some personal problems, you know. Love? Hindi ako agad nakasagot. I guess you have a boyfriend. Hindi malabo dahil maganda ka. Pinamulahan ako ng mga pisngi dahil sa sinabi niya. Where is he? Tanong niya ulit. Spain. Tumango siya. I see. You're in a long-distance relationship. Oo. At hindi niya magugustuhan kapag nalaman niyang nandito sa bahay kong tiyuhin ang 2 batang inampun ko. He knew you must share custody for the 2 kids. Marahan akong tumango. Mabuti pa siguro humanap ka na lang ng isang bahay na malapit-lapit dito. Para anytime, pwede mong mapuntahan agad yung mga bata. Hindi rin kasi ako komportabling may kasamang iba sa bahay. Alright. Maiksi niyang tugon at tumingin sa akin ng seryoso. I didn't expect na hahabol ka sa custody ng mga bata. Parehas tayo. Tugon ko sa kanya. Pakiramdam ko kapag pinabayaan ko sila. Dadalawin ako ni Charm araw-araw. No, ayokong mangyari yun. Napatawa ko siya sa sinabi ko. Hindi ko napigilang mapangiti sa tawa niya. Napakasarap kasing pakinggan. Hindi ganong kalakasan pero ramdam mo yung saya. That's funny. Anyways, kailangan ko nang pumasok sa loob. Bukas na bukas hahanap ako ng bahay na malapit dito. Tumango ako't ngumiti. Ngumiti rin siya sa akin. Good night, Natalie. Paalam niya't umalis. Para akong ewan na hindi kagad na alis ang titig sa kanya hanggang sa makapasok siya sa loob ng bahay. Napahawak ako agad sa dibdib ko. Bakit parang ibang dating ng good night niya sa akin? Malambing ang boses niya at malumanay. Sunod-sunod akong umiling upang alisin sa isip ko ang mga iyon. Pagkatapos ay pumasok ako sa loob ng bahay. Pinilit kong matulog hanggang sa makatulog na nga ako. Kinabukasan ay naghanap si Bricks ng ibang matutuluyan. Hindi ko akalain na ang bakanteng bahay sa tapat ang makukuha niya. Kailan lang nawalan ng tao doon dahil nag-migrate na sa ibang bansang pamilya. Pagkatapos ay nakuha niya kagad. Kinabukasan din noon ay namili na siya ng mga gamit at lumipat. Malilito na po kami niyan, saan kami matutulog? Wika ni Cherry habang buhat ko ang kapatid niyang si Cookie. Kung saan niyo gusto ay ayos lang naman. Wika ko't ngumiti. Pumasok kami sa bahay ni Bricks at doon muna na natili hanggang sa sumapit na ang gabi. Umuwi ako sa bahay at umakyat sa balkonahe. Sinubukan kong tanawin sila mula ron pero si Bricks agad ang natanaw ko dahil nasa balkonahe rin siya at nakatingin sa gawi ko. Halos pareho kasi ang disenyo ng mga bahay namin sa buong village na ito. Kakaunti lamang ang pagkakaiba. Sakto namang magkatapat kami ng balkonahe ng bahay. Ngumiti si Bricks kaya ngumiti rin ako. Coffee? Wika niya na hindi ko masyadong narinig pero nabasa ko sa buka ng mga labi niya. Hindi ko na malayang bumalik na ako sa bahay niya at magkatabi na kaming nagkakape sa sala. Don't tell me hindi ka rin makatulog? Tanong niya sa akin. Kaagad akong tumango. Hindi na nga tayo makatulog. Nakuha pa rin nating magkape. Natatawang wika niya kaya natawa na rin ako. Anyways, Natalie, tell me more about yourself. Mas magkakasama pa tayo ng madalas at mahaba-haba ang taong pagsasamahan natin para mapalaki ng maayos sa mga bata. We need to know more about each other. Napakamot ako sa bato ko. Wala naman sigurong masama kung magkukwento ako sa kanya. May punto rin naman siya. Nagkwentuhan kami hanggang sa antukin. Nang antukin na ako ay umuwi na ako sa bahay. Nang makarating ako sa gate ay humarap ako sa kanya na nakatanaw din mula sa gate ng bahay niya. Ngumiti ako at nag-wave ng kamay. Nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize ko kung anong ginagawa ko.
Dali-dali akong tumalikod at pumasok sa loob ng bahay ko. Pabagsak akong nahiga sa kama at nakangiti hanggang sa makatulog. Ginawa namin lahat ni Bricks para hindi mahirapan ng mga bata sa pag-a-adjust sa pagkawala ng kanilang mga magulang at sa bagong setup sa buhay nila. Dahil sa pagkaabala ko kila Cherry at Cookie, ay hindi ko na nasasagot ang mga tawag ni Kiefer. Nang tawagan ko naman siya pabalik siya naman ang busy. Napakaraming negatibong bagay ang pumapasok sa isip ko. Nalungkot ako at malalim na bumuntong hininga. Pumasok si Brick sa bahay na may dalang mga pasalubong pagkagaling nito sa isang out-of-town trip. 2 araw din siyang nawala. Mukhang malalim ang buntong hininga mo ha. May problema ba? May tinig ng pag-aalalang tanong niya. Pinilit kong ngumiti at umiling. Wala naman. Super busy lang namin ni Kiefer sa isa't isa. Halos hindi na kami nakakapag-usap. Ang sagutan namin ng email, halos 1 oras bago mag-replyan. Oh, that's so sad. Naupo siya sa sofa. Natutuwa ako dahil talagang mahal na mahal mo siya, Nathalie. Bihira yung babaeng katulad mo na kayang tumagal sa ganyang klase ng sitwasyon. Malungkot akong naupo sa tabi niya. I love him, yes. And I do trust him. Pero minsan hindi ko makontrol ang mga negative na thoughts ko. Na baka sa iba na napupunta ang atensyon niya sa ibang bansa. Lalo na't hindi naman kami gaanong nakakapag-usap. Hindi ko alam kung sapat na ba yung ganitong koneksyon. Love at trust namin sa isa't isa para lumaban kami sa relasyong to. Pero paano kung ako na lang ang lumalaban? Paano kung may iba na pala siya? Hinawakan ni Bricks ang palad ko kaya't napatingin ako sa kanya. May mga nagsabi sa akin na dapat daw paniwalaan kapag gumana ang instinct ng mga babae. Anya, at mahinang tumawa. Biro lang, huwag ka nang malungkot. May mga binili ko para sa inyo. Kinuha niya mga dala niyang paper bags na inilapag sa sahig. Here, Anya, at iniabot sa akin ng ilang paper bags. Kinuha ko ang mga iyon at binuksan. Thank you, Bricks. Pasasalamat ko nang makita ang magagandang dress na binili niya sa akin. Alam mo, nung bago si Kiefer sa Spain, pinapadalhan niya ako ng mga bagong damit at sapatos. Kahit hindi kami nag-uusap masyado. Pero ngayon, ewan ko ba? Gusto mo bang lumabas kasama mga bata? Tanong niya out of nowhere. Pero alam kong gumagawa lang siya ng paraan para ma-distract ako sa mga iniisip ko. Pero kagagaling mo lang sa biyahe, hindi ba? Baka pagod ka na. Umiling siya at ngumiti. Kaagad akong pumayag at pinuntahan sa silid ang mga bata. Hinintay namin silang magising. Pagkatapos ay lumabas kami para mamasyal. Alam kong pagod siya galing sa biyahe pero pinipilit niyang ilabas kami dahil gusto niyang libangin ako. Sumakay kami ng ilang rides. May times na hindi kami pupwede ni Cookie sumama sa rides dahil hindi pa pwede ang ganong edad ng bata. Kaya't nagpapalitan kami ni Bricks. Iba yung nararamdaman kong saya sa paglabas namin ngayon. Talagang na-divert sa kanila ang atensyon ko at pansamantalang nawala ang lungkot ko sa relasyong merong kami ni Kiefer. Naupo kami ni Cookie at kumain ng ice cream sa isang bench habang sumakay sa isang ride sina Bricks at Cherry. May isang babae ang lumapit sa amin at bahagya pang humihingal. Ma'am, buti nakita ko ulit kayo eh. Kanino ko pa kayo hinahanap? Nahulog po kasi ng asawa niya yung phone niya. Iniabot niya sa akin ng cellphone ni Bricks na kaagad kong tinanggap dahil alam kong sa kanya yon. Hala, thank you po ah. Pero hindi ko po siya asawa. Tugon ko na ikinakunot niya ng noo. Kaagad siyang nagpaalam umalis dahil iniwan niya raw ang binabantayan niyang cart para lang hanapin kami. Binigyan ko siya ng maliit na halaga para magpasalamat sa effort niya. Si Bricks talaga oh. Buti na lang mabait si ate. Natigilan ako sa sasabihin ko nang bumukas ang screen ng cellphone niya pag angat ko nito. At nakita ko ang wallpaper niya. It was me with the 2 kids. Natutulog kami sa kama. Hindi ko alam na pinicturean niya kami na magkakatabi. At ngayon ay ginagamit pa niyang wallpaper. Napalunok ako ng sariling laway. Kaya pala akala ng babae mag-asawa kami. I was on his screen lock with the 2 kids.
Napahawak ako sa dibdib ko dahil ang bilis ng tibok ng puso ko. Pag-uwi sa bahay ay dinala na namin sa kwarto ang dalawa. Maaga silang nakatulog sa pagod. Nang dalawa na lang kami ni Bricks ang nasa sala ng bahay niya, ay saka ako nagdesisyong ibigay sa kanya ang cellphone niya. Hindi mo man lang hinahanap ang cellphone mo buong araw. Mukhang enjoy na enjoy ka rin no? Wika ko't naupo katabi niya sa sofa. Tinanggap niya ang phone niya at tumingin sa akin. Did you open it? Nauutal na tanong niya imbis na tugunan ng sinabi ko. Nagdadalawang isip akong tumango habang ang bilis ng tibok ng puso ko at ang init ng mga pisngi ko. Paniguradong pulang-pula na ako. And you saw it? Tanong niya ulit na ikinatango ko. Titig na titig siya sa akin at ganun din ako sa kanya. Hindi ko magawang basahin kung anong nasa isip niya. Mas inuna kong intindihin ang mabilis na tibok ng puso ko at lakas ng tunog nito na bumubulabog sa kabuuan ko. Hindi ko magawang gumalaw sa kasalukuyang posisyon namin. Napakaiksi ng distansya ng mukha namin at para bang nahihigit ko ang hininga ko. Ganito ang epekto niya sa akin at para na akong mababaliw. Pinutol ni Bricks ang kung ano-anong gumagambala sa isip ko nang bigla niyang siilin ng halik ang mga labi ko. Para bang huminto ang lahat sa paligid ko at nablangko na ang isip ko. Nagkusa ang mga labi kong tugunan ng mainit niyang mga labi. Lumalim ang pinagsasaluhan naming halik at nag-alab sa init ang aming mga katawan. Hindi ko nagawang pigilan ng tukso at init na nararamdaman ko na ibinibigay niya. Binuhat niya ako papasok sa silid niya. At doon naganap ang hindi dapat maganap. Ibinigay ko kay Bricks ang sarili ko at hindi ko magawang pagsisihan. Niyakap ako ni Bricks nang pareho nang humupa ang init ng katawan namin. I'm sorry. Pabulong niyang sambit. Umiling ako at niyakap siyang pabalik. You don't have to say sorry. Parehas natin tong ginusto. Hindi ko napigilang alalahanin ang mainit na tagpo namin. Hindi ako nakaramdam ng pagsisisi pero nakakaramdam ako ng guilt para kay Kiefer when he suddenly came across my mind. Breakfast for my kids! Masayang wika ni Bricks at marahang inilapag sa lamesa ang niluto niyang pancakes. Para siyang totoong ama nila Cookie at Sherry. Natutuwa ako sa kanya. And for you? Anya, at pinaghainan din ako. Napangiti ako't bahagyang pinamulahan ng pisngi nang mabilis niya akong halikan sa labi. Masayang naging pagsasama namin ni Bricks at ng mga bata. Para na nga kaming isang pamilya kung ituturing. He's so lovely and thoughtful. Bonus pang maasikaso siya. Hindi ko na napigilan ng sarili kong masyadong ma-attach sa kanya. Napapadalas ang maiinit naming tagpo tuwing tulog na ang mga bata. Hindi ko alam kung tama ba itong nararamdaman ko para sa kanya. Masaya akong kasama siya at ang mga bata. Nararamdaman kong buo ako. I feel secured sa bawat yakap at halik niya. Nahulog na ng tuluyan ang loob ko sa kanya at isinikreto ko sa mga kaibigan ko ang tungkol doon. Nagising ako sa maiinit na halik sa pisngi ko. Napangiti ako nang makita ang gwapong mukha ni Bricks ang bumungad sa mga mata ko. Pinaulanan niya ng mga halikang labi ko. Good morning, my princess. Mahina akong tumawa. Hindi ako prinsesa. Pero ikaw ang prinsesa ko. Pwede bang ayain kitang lumabas mamaya? Tanong niya. Kaagad akong pumayag. Saan naman tayo pupunta? A secret for now. Nakaramdam ako ng saya at excitement. Yumakap ako sa kanya at nagpakasasa sa mga halik niya. Bago maggabi, ay pinapunta ni Bricks sa bahay ang kasambahay niya sa bahay niya sa Makati at dito pinatuloy para magbantay sa mga bata ngayong gabi. Paalam ni Bricks ay uuwi rin kami agad kaya't pumayag ako. Saan ba tayo pupunta? Paulit-ulit kong tanong sa kanya hanggang sa loob ng kotse. Surprise! Tugon niya habang ngingiti-ngiti. Hindi na ako ulit nagtanong pa hanggang sa makarating kami sa isang mamahaling hotel. Tinakpan niya ng tela ang mga mata ko nang nasa tapat na kami ng pintuan ng isang silid. Marahan akong inalalayan nito papasok sa loob at marahan niyang inalis ang piring ko sa mga mata.
Nang makarating kami sa gitna ay bumulaga sa akin ang nagkalat na mga talulot ng pulang rosa sa sahig. Isang palumpo ng bulaklak na nasa ibabaw ng kamang puno rin ng mga talulot ng bulaklak at papusong dekorasyon sa pader. Ano to? Surprise, Natalie. I hope you like it. Ngumiti ako. Gustong gusto ko. Thank you. Yumakap ako sa kanya at humalik. Pero para saan to? You don't have to surprise me. Wala lang. Gusto ko lang. Gusto kong maramdaman mong espesyal ka sa akin. Bumitaw siya sa akin at hinaplos ang marahan ng mukha ko. Nat, I don't know why pero hindi ko mapigilang mahulog ang loob sa'yo. Mahal na yata kita. Natulala ako sa sinabi niya. Hindi ako agad nakapagsalita pero namasa ng luha ang mga mata ko. Napakasarap marinig mula sa kanyang mga salitang yon. Masayang masaya ako at gustong gusto kong paulit-ulit marinig yun mula sa kanya. Pero hindi ko magawa. Mahal din kita, Bricks, pero hindi ko matuloy ang sasabihin ko. Ilang segundo kaming nagtitigan bago niya tuluyang angkinin muli ang mga labi ko. Sinulit namin ang mga oras na yon. Paulit-ulit na nagtalik ng puno ng pagmamahal para sa isa't isa. Nagpalipas kami sa hotel ng ilang oras at umuwi rin agad para sa mga bata. Nagsama kami ni Bricks ng masayang masaya at para bang totoong isang pamilya gaya ng kung anong nakikita sa amin ng iba. Ipinagluluto niya kami bago siya pumasok sa trabaho at oras-oras niya akong ina-update hanggang sa makauwi siya. Pagkatapos ay susulitin namin ang gabi sa ilang kwentuhan sa araw at matutulog ng sabay na magkayakap sa gabi. Sa sumunod na umagay ako ang nagluto para sa kanila. Breakfast is ready! Wika ako at pinaghainan sila ng makakain. Humalik ako sa labi ni Bricks bago ako naupo sa upuang katabi niya. Pagkatapos namin kumain ay nagpaalam akong pupunta sa bahay ko para kumuha ng ilang gamit. Sa inuupahan niya kasing bahay kami tumutuloy at syempre, lagi akong nandun para makasama siya. Pagpasok ko sa gate ay bumulaga sa akin ng isang taong nag-aantay sa akin sa tapat ng saradong pintuan ng bahay ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Kiefer? Nauutal na banggit ko sa pangalan niya at hindi ko napigilang maluha. Hindi dahil miss ko siya. Natalie, kanina pa kita hinihintay. Nakangiting sabi niya at nagmamadaling lumapit sa akin at mahigpit akong niyakap. I missed you so much, hon. I love you. Hindi ko alam kung papaano akong tutugon. Hindi ako nagsasalita hanggang sa bumitaw siya sa akin. What's with your face? You look so unhappy to see me. Kaagad kong pinunasan ng mga luha ko. Naikuyom kong mga kamao ko at ramdam kong tibok ng puso ko sa sobrang kaba. Bakit bigla kang napauwi? Hindi ka man lang nagsabi. How? I never received an email from you since the last time. I know busy ka sa mga batang inampun mo. And I'm busy with my studies too, but pinag-alala mo ako sa hindi mo pag-update. Dati naman nag-i-email ka kahit hindi ko agad ma-replyan. What's wrong, hon? Are you mad at me? Umiling ako at mapait na ngumiti. I thought you're busy. I am, pero mas mahalaga ka sa akin. Hinawakan niya ang mga palad ko. Umuwi lang ako para ipaalam sa yung mas mahalaga ka sa kahit na ano. At dahil nag-alala rin ako dahil wala kang kahit na anong update. At pagkatapos uuwi ka rin sa Spain. At ganun ulit ang magiging sitwasyon natin? Mag-i-email ako at halos 1 or 2 oras bago mo replyan ng isa? I'm sorry. I'm just really busy. Binawi ko ang palad ko mula sa pagkakahawak niya. And I'm sorry too, Kiefer. I need some space. Natalie, alam mo namang mahalaga sa akin ang ginagawa ko abroad. Alam mong hindi lang naman to para sa akin. Para sa atin to. I thought nag-usap na tayo bago ako umalis. Hindi ko napigilan ang mga luha ko ng sunod-sunod na pumatak. Akala ko rin ayos na ako sa relasyong meron tayo eh. Akala ko rin kaya kong magtiis hanggang sa makauwi ka. Not until I realized everything. Paano naman ako?
Paano naman yung mga needs ko? Nasaan ka tuwing kailangan kita? Nasaan ka sa tuwing may pinagdaraanan akong hindi maganda? Han, I'm sorry pero parehas lang naman tayo eh. Parehas lang tayong nahihirapan. Wala ka rin naman kapag kailangan kita pero tinitiis ko. Pinangahawakan kong salitang tiwala at pagmamahal ko sa'yo. Sinubukan niya akong yakapin pero kaagad akong lumayo. Hindi ako nagsalita. Natalie, sumunod na kami ng mga bata. Ang tagal mo kasi. Natigilan si Briggs sa gusto niyang sabihin nang makita niyang sitwasyong meron ako. Kaagad niyang pinauwi sa bahay niya mga bata. Who are they? Tanong ni Kiefer. They are my kids. Nabanggit ko na sila sa'yo. Tugon ko. Pero hindi mo siya nabanggit sa akin. Dagdag pa ni Kiefer at tumingin kay Briggs na hindi ko namalayang hindi pala umalis. Lumapit si Briggs sa akin at hinawakan ng palad ko. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya. I'm Briggs. Ako ang pumuno sa lahat ng pagkukulang mo kay Natalie habang wala ka. Hindi maipinta ang mukha ni Kiefer sa narinig niya. Galit na galit ang mga mata niyang tumingin sa akin. So naghanap ka ng ibang kakamot sa pangangati mo? Naiyak ako't marahang umiling. How could you? Mataas ang tinig niya't hindi napigilang pagbuhatan ako ng kamay. Maigi na lamang at hinarang niya ni Briggs. I won't let you hurt her. Not even the strand of her hair. May diin sa tinig na wika ni Briggs. Nablangko na ang isip ko. Hindi ko na malayang nagpag-abot na silang dalawa. Maging ang paningin ko'y nablangko na rin. Nang magmulat ako ng mga mata, ay nasa isang silid ako sa loob ng ospital. Ang mga kaibigan ko ang bumungad sa akin. Ayos ka na ba? Tanong ni Emerald at marahan akong tinulungang maupo. Nasaan si Briggs? Si Kiefer? Sila kagad ang pumasok sa isip ko at huling naalala ko bago ko mawala ng malay. Bumuntong hininga sila Jenny at Emerald. Hindi muna namin sila hinayaang pumasok dito sa loob. Baka makasama sa'yo sa pinagbubuntis mo. Bawal kang ma-stress, lalo na sa dalawang yun. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Jenny. Pinagbubuntis? Tumango sila ng sabay. Friend, buntis ka. Hindi mo ba alam? Tanong ni Jenny na ikinagulat ko. Natulala ako. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Hinawakan ni Jenny ang palad ko. Umamin ka nga sa amin. Did that Briggs rape you? Mabilis akong umiling at ikinuwento sa kanila ang totoo. Maging ang dahilan kung bakit hindi ko agad sinabi sa kanila. Dahil nahihiya ako. Kaagad naman nilang naunawaan ang sinabi ko. Eh kung mahal mo na si Briggs, paano na si Kiefer? Tanong ni Emerald. Napayuko ako. Hindi ko gustong makasakit ng damdamin ng iba. Nagkaroon ka ng relasyon sa iba at nabuntis pa habang nasa loob ka ng isa pang relasyon, Natalie. Ani Jenny. At muling malalim na bumuntong hininga. Pero wag ka muna magpaka-stress. Makakasama raw yun sa'yo sa pinagbubuntis mo, sabi ni Doc. Mas maiging magpahinga ka na muna. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sambit ko. At hindi mapigilang maiyak. Niyakap nila ako ng mahigpit kaya't napahagulgul ako ng iyak. Kinagabihan ay pumasok si Kiefer sa silid ko pagkaalis nila Jenny at Emerald. How could you do this to me, Natalie? Sambit niya habang titig na titig sa akin. Nakuha mo pa talagang magpabuntis. Wika niya at nagsimulang pumatak ang mga luha sa magkabila niyang pisngi. Ngayon ko lamang siya ulit nakitang lumuha ng ganito at dahil yun sa akin. Alam mo kung gaano kitang kamahal. Pinanghawakan ko lahat ng mga pangako natin sa isa't isa. Pero ikaw ang unang sumira sa lahat. Binahal kita ng sobra. At ngayon sinaktan mo ka ng sobra-sobra. Alam kong malaking pagkukulang at pagkakamali ko. Pero sana naman sinabi mo sa akin ng mas maaga. Para nagawan ko ng paraan.
Because I don't deserve this, hon. Lumapit siya sa akin. Yumuko sa ibabaw ng kama habang hawak ang palad ko't humagulgol ng iyak. Labis-labis na guilt ang nararamdaman ko. He's still calling me hon, sa kabila ng sakit na ibinigay ko. I'm sorry. Alam kong hindi mo to deserve. I don't deserve the pain. Or me either. You deserve someone better than me. I'm sorry that I broke your heart and broke our promises. Humingi ako ng tawad kay Kiefer at niyakap siya ng mahigpit. Alam kong mahirap para sa kanyang patawarin ako at hindi ko yun hinihingi kaagad. Pagkatapos naming mag-usap ay kaagad siyang umalis at hindi na ako nilingon pa. Si Jenny at Emerald ang naghatid sa akin pauwi sa bahay nang makalabas na ako ng ospital. Napangiti ako't naiyak nang makita sila Bricks, Cookie at Sherry pag uwi ko sa sala. Tumakbo papalapit sa akin ang dalawang bata at yumakap. Lumapit din si Bricks at yumakap. I missed you so much and I'm sorry if hindi ako nakapunta sa ospital. Actually, I went there but hindi ako pinapasok ni Kiefer. Tumango ako at mas hinigpitan ang yakap sa kanila. Masaya ako sa panibagong biyaya na natanggap namin ni Bricks. Pero sa tuwing naiisip kong may isang tao akong nasaktan, ay hindi ko mapigilang makaramdam ng guilt. Bricks, I have to tell you something. Wika ko nang maiwan kaming dalawa sa kwarto ko at tulog na ang mga bata. Tungkol saan? I'm pregnant. Diretsyong sabi ko. Natigilan siya titig na titig sa akin. Alam mong hindi ako nakikipagtalik sa iba at ikaw lang ang posibleng ama ng dinadala ko. Paano akong mabubuntis kung infertile ka? Umiling siya. I have no idea. Hindi ko alam pero I don't know how to react. Is this for real? Tumango ako at mapait na ngumiti. Masayang-masaya niya akong niyakap. Alam mong matagal ko nang itong gusto, Natalie. Matagal ko nang pinangarap to at hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa sobrang saya. Hindi ko akalaing bibiyayaan ako ng ganito. Sa babaeng mahal ko. Magkakaanak na ako ng masasabi kong sariling dugot laman ko. Masaya ako sa naging reaksyon ni Bricks. Alam kong hindi lang ako magiging masaya sa biyayang to't mas higit siya. Nang magdalang tao ako ay mas lalo kong naramdaman ang labis-labis na pagmamahal ni Bricks sa akin. Pag-aasikaso, pangunawa at pagpaparamdam sa akin na maganda ako. Espesyal at mahalaga kahit na napakalaki ng ipinagbago ng katawan ko. Talagang lumubo ang katawan ko kasabay ng paglaki ng tiyan ko. Ganito pala magkaroon ng sarili mong pamilya. Walang kapantayang kasiyahan. Tumira kami ni Bricks sa isang bahay. Sa bahay na siya mismong nagmamay-ari. At naging isang masayang buong pamilya kami kasama sila Cookie at Sherry. Habang wala siya sa bahay, ay naisipan kong maglinis ng kwarto. Tulog na rin naman ang mga bata sa kabilang silid at nakamonitor sila sa akin. Sa paglilinis ko, nakita ko ang personal na diary ni Bricks. Itinabi ko yon. At maya-maya rin ay kinuha dahil hindi ko mapigilang hindi basahin. Naubos ang oras ko sa pagbabasa. Pili lang naman ang mga araw na mga isinusulat niya. Pakiramdam ko, mga sikreto yun na ayaw niyang i-share sa iba. Pero mabigat sa loob niya kaya naman napili niyang isulat na lamang nang mailabas ang saloobin niya. Nalungkot ako sa iba niyang mga sinulat hanggang sa nabasa ko ang isang bagay na nagpatulo ng mga luha ko at siyang sumira ng tiwala ko sa kanya. Bricks' point of view. Bahagya akong nakaramdam ng pag-aalala nang hindi sumasagot si Natalie sa mga tawag ko. Hindi tuloy ako makapag-focus sa trabaho, kaya naman naisipan ko na lamang na umuwi. I'm home. Isang malakas na sampal ang nagpatigil sa sasabihin ko. Natalie, why did you do that? Titig na titig ako kay Natalie na masama ang tingin sa akin at baka sa mga mata niya ang pag-iyak. How could you lie to
me! Mataas na boses na sambit niya at kuyom ang mga kamao. I wasn't aware of what she's trying to tell me. What's wrong, babe? Anong ginawa kong pagsisinungaling? I asked her. Itinaas niya ang hawak niyang diary kung saan lahat ng sekreto ko'y sinusulat ko. Para akong naging tuod sa kinatatayuan ko. Nanigas ako't para bang binuhusan ng malamig na tubig. Natalie, you have to hear my explanation. Para ano? Para magsinungaling ka ulit? Ha? Lumuluha siya ng labis at ramdam ko ang sakit. Nagsisisi ako at hindi ko agad sinabi sa kanya. Napaupo siya sa sofa at humagulgol ng iyak. Bakit? Bakit hindi mo sinabing totoong anak mo sila Cookie at Cherry kay Charm? Kaya pala ganun ka nalang kalapit sa kanila. At ganun mo nalang sila kamahal. Humagulgol siya ng iyak at nasaktan ako dun nang doble-doble pa sa nararamdaman niya. I don't want to see her crying. Nanlambot ang mga tuhod ko't napaupo ako sa sahig. I want to explain to her pero hindi ko magawa. I was so stupid. Sinikap kong lakasan ang loob ko. Lumapit ako sa kanya at lumuhod sa harapan niya. Pinagsasampal niya ako hanggang sa magdugo na ang labi ko. Tinanggap ko lahat yun. Walang kahit na anong namamagitan sa amin ni Charm. Natalie, maniwala ka sa akin. Pakinggan mo ako please. At saka ka magdesisyon kapag narinig mo na ang lahat. Lahat ng kasinungalingan mo? Did you rape her? Kaya ba siya nagpakamatay? How dare you? Mabilis akong umiling at niyakap siya. Nagpupumiglas siya habang humahagulgol ng iyak. Pero hindi ko siya binitiwan hanggang siya na mismong huminto dahil sa panghihina. No, Natalie. I didn't rape her. At wala ring relasyon ang namagitan sa aming dalawa. I donated my sperm cells to Charm dahil sa pagnanais niyang magkaanak sila ni Christoph kagad pagkatapos ng kasal. Christoph is fully unaware that isa siyang infertile. Itinago ni Charm ang resulta niya sa ospital, kaya't buong akala ni Christoph ay sa kanya ang dalawang bata. Pero ang totoo, ako ang ama nila. Ginawa namin yun sa tulong ng IUI kung saan direktang ininject ang sperm ko sa uterus niya. Mas hinigpitan ko ang yakap sa kanya. Akala ko ayos na siya kay Cherry pero nagawa pa akong mapapayag ni Charm kay Cookie. And when Christoph found out about everything, nagalit siya at nakipaghiwalay kay Charm. Naghanap siya ng babae para makabawi kay Charm sa panlulokong ginawa sa kanya. Ito ang lahat ng katotohanan, Natalie. Paniwalaan mo ko, please. Dahil hindi ko naman alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Nagawa kong magsinungaling sa'yo, oo. Dahil ayokong maungkat ang tungkol dito. Pero totoo nga naman ang sabi nilang walang sikretong hindi mabubunyag. Nagtaka ako nang hindi ko na naririnig ang pag-iyak ni Natalie. Pagtingin ko, wala na siyang malay kaya't nataranta ako at dali-dali siyang dinala sa ospital. Laking pasasalamat ko nang walang nangyaring masama sa mag-ina ko. Tinawagan ko ang mga kaibigan niya para makisuyo sa pagbabantay kay Natalie sa ospital. Dahil kailangan kong balikan sila Cookie at Cherry na nag-aalala rin para kay Natalie. Binabantayan sila ngayon ng kasambahay namin. Kinakailangan kong umuwi dahil alam kong ayaw na ayaw ni Natalie na nag-iiwan ng anak sa ibang tao. Pagkatapos ng mga dapat kong gawin ay bumili ako ng makakain at bumalik sa ospital. Pero pagbalik ko dun ay wala na akong naabutan. Blanco ang silid. Wala si Natalie at ang mga kaibigan niya. Damn it! Mariin akong napamurat kaagad ipinaalam sa ospital. Maging sila hindi alam na nawalang pasyente. Galit na galit ako at hindi napigilan ang pagmumura. Simula ng araw na yun ay hindi ko na ulit nakita si Natalie. Maging sila Jenny at Emerald, hindi ko na rin mahanap.
Itinakas nila si Natalie at ang pinagbubuntis niya. I can't help not to ask myself if I do deserve the pain. Maybe yes, dahil sa katangahang ginawa ko. At siguro ito na ang karma ko sa ginawa kong paglapit kay Natalie noon. Kahit na alam kong may nobyo siyang hinihintay umuwi. I ruined everything. Ako rin ang sumira sa pagsasama nila Christoph at Charm. Siguro kung hindi ako pumayag kay Charm, hindi sila magkakaproblema ni Christoph. I deserved all the karma pero hindi ako papayag na sa ganun lang kami magtatapos ni Natalie. Mahal ko siya at dinadala niya ang anak namin. Hindi ako papayag na mawala sila sa amin nila Cherry at Cookie. Hahanapin ko sila. Natalie's point of view. Nang magising ako sa ospital ay nakiusap ako kila Emerald at Jenny na itakas ako at tulungan magpakalayo-layo na. Para akong hinahunting ng konsensya ko gabi-gabi at nakikita ko si Charm at Christoph na palagi sa panaginip ko. Nalungkot ako sa sinapit ng pagsasama nila at sa hindi magandang ending ng mga buhay nila. Hindi man lang sila nagkaayos. Pero kung iisipin, hindi lang naman si Briggs ang may pagkakamali rito, kung hindi na rin si Charm. Pinuntahan ko siya sa puntod niya at doon ko inilabas ang lahat ng sama ng loob ko. Pinili kong lumayo kay Briggs at kahit masakit ay nagawa kong iwan sa kanya sila Cherry at Cookie. Mag-isa ako hanggang sa isilang ko ang anak namin. Kinaya kong lahat ng mag-isa hanggang sa lumipas ang taon at hindi na gaanong alagain ng anak ko. 7 taon na ang nakalipas nang tuluyan akong bumalik sa Maynila upang ipagpatuloy ang mga negosyong iniwan ko sa pamamahalan ng mga tapat kong kaibigan. Pagbalik ko, mo'y napakalaki ng pagbabago ng lahat. Sa pagbalik ko sa Maynila, ay lihim kong pinuntahan si Briggs. Gusto ko siyang makita ulit. Dahil sa loob ng 7 taon na yon, ay hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa kanya. Bakit po bakante ng bahay na ito? At parang sobrang luma na. Hindi ba inaalagaan? Tanong ko sa isang matandang lalaki na napadaan sa harap ko habang panaka-naka akong sumisilip sa bahay ni Briggs. Wala na hong nakatira kasi dyan, matagal na. Patay na po ang may-ari. Nagulantang ako sa narinig ko't nanlamig. Patay? Tumango siya. Matagal na ho. Sabi ng marami, depression daw. Naikuyon kong mga kamaukot na kagat kong ibabang labi ko upang pigilan ang mga luhang namuo sa gilid ng mga mata ko. Nanghihina akong sumakay sa kotse at pabagsak na naupo. Doon ay hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Napahagulgul ako ng iyak. Briggs! Briggs! Nakakainis ka! Pinaghahampas ko ng malakas ang manibela sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Iyak ako ng iyak hanggang sa makauwi. Mom, are you okay? Tanong ng anak kong si Brian at niyakap niya ako. What happened? Hindi ko magawang masabi sa kanya na wala na ang kanyang ama. Niyakap ko na lamang siya ng mahigpit. Siya na lamang nag-iisang bagay na alaala sa akin ni Briggs. Hindi man maganda ang nakaraan namin pero hindi ko makakalimutan ang pakiramdam kung gaano ko kasaya ng mga araw na kapiling ko siya at ang mga anak namin. Sinikap kong alamin ang lahat tungkol sa nangyari kay Briggs pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Gabi-gabi akong umiiyak at tinatago kay Brianna ang pag-iyak ko. Pero isang gabi, pumasok siya nang bigla sa silid ko't nakita akong umiiyak. Mom, please tell me what's wrong. Palagi ko po kayong naririnig na umiiyak sa gabi at mugtong mga mata sa umaga. Palagi ka nilang pong umiiyak simula na umuwi tayo dito sa Manila. Hinawakan ko ang palad niya habang patuloy akong umiiyak. Anak, alam kong matalino ka at may isip na. Siguro dapat mo nang malaman to. Ang tungkol sa daddy mo. I'm sorry dahil hindi kita sinasagot sa tuwing may gusto kong malaman tungkol sa kanya. Impit akong umiiyak at humihikbi. Sinikap kong maging matapang.
Your dad's name is... My dad's name is Briggs Sarmiento. Nagkalapit at mas nakilala niyong isa't isa ng ampon ninyo ang dalawang batang iniwan ng mga magulang nila na sila Charm at Christoph. Nahulog kayo sa isa't isa at nagbunga ng isang ako. Kaya lang may hindi nagawang maganda ang daddy kaya't napilitan ng mami na lumayo. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Brianna. Biglang nahinto ang pag-iyak ko sa mga pinagsasasabi niya. Saan mo nakuhang mga iyan? Sino nagsabi sa'yo niyan? Lumunok siya ng laway at huminga ng malalim. Pinakatitigan niya ako. Mom, I'm sorry. 5 years old pa lang po ako, kilala ko na po si Daddy. Nung nag-aral ako, lagi niya akong dinadalaw sa school ng palihim. Nagpakilala siya sa akin at palagi akong dinadalaw. Pero sabi niya kahit anong mangyari, wag na wag kong sasabihin sa'yo ang secret namin. Namasa ng luha ang mga mata niya sa takot na pagagalitan ko siya. I'm sorry po kasi 2 years na akong nag-hide ng secret sa'yo na hindi dapat because that's bad. Bigla siyang umiyak kaya't mahigpit ko siyang niyakap. Labis akong nagtaka sa sinabi ni Brianna. Ilang ulit ko siyang tinanong at kinausap tungkol doon. Pero isa-isa't paulit-ulit lang din ang sagot niya. Kilala niya ang daddy niya at lagi siyang dinadalaw nito. Dinala ko si Brianna sa isang psychiatrist upang mapatignan dahil baka epekto ito ng madalas kong panaginip sa nakaraan namin ni Briggs at mga ilang nasasabi ko sa kanya tungkol sa daddy niya. Pero papaano niyang nalaman ang pangalan ng ama niya at ang nakaraan namin? Normal lang naman daw ang lahat kay Brianna, maging sa behavior niya kaya't naisipan ko siyang tanungin ulit. Brianna, if you really know your daddy, nasan siya? Wala na. Maiksi niyang tugon. Naiyak ako ng sobra. So totoo nga, nakikita niya si Briggs. Pinupuntahan siya ni Briggs ng palihim at hindi nila pinaalam sa akin. Kaya pala tuwing uuwi siya galing sa school ay may mga bago siyang gamit at pagkain na inuuwi. Ang sabi niya lagi ay bigay ng teacher at naniwala naman ako. I cried and cried. Ang sakit-sakit. Nasaan na siya? Halos pabulong kong tanong sa kanya habang impit na umiiyak. Umiling si Brianna. Simula po nung lumipat tayo dito sa Maynila, hindi niya na ako napuntahan sa school. Ma'am, balik na tayo sa school. Baka hinihintay niya akong pumasok. Please? Umiling ako at niyakap siya ng mahigpit. He's never coming back, baby. Because he's gone. I said. Gone? Mommy, no. Hindi po yan totoo. Hindi ko lang agad nasabi sa kanya na lilipat tayo at magta-transfer ako. Pero mommy, I know he's there. He's gonna go back there to give me my lunch and noodle. Please, mommy. I wanna see him again. Punta tayo dun at sasabihin ko sa kanya kung saan tayo lumipat. Marahan akong tumango habang naluluha pa rin. Pinakinggan kong sinabi niya at pinagbigyan kahit na masakit. Umaasa pa rin akong baka sakali may himalang mangyari. Brianna, sandali! Sigaw ko nang bigla akong hatakin ni Brianna pagkapasok namin sa campus ng school nila. Daddy! Daddy! Sigaw niya at huminto sa isang lalaking nakatungo sa lamesang bato habang nasa ilalim ng malaking puno ng akasya. Hinawakan ni Brianna ang braso ng lalaki upang gisingin to sa tila pagkakatulog. Natulala ako nang mag-angat siya ng tingin at makilala ako. Briggs, banggit ko sa pangalan niya at tuluyang namasa ng luha ang mga mata ko. Yumakap si Brianna sa kanyang daddy at niyakap din siya ni Briggs pabalik. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o hindi. Pinaulanan ng halik ni Briggs ang kanyang anak. Brianna, paano kang naging close sa kanya ng ganyan kung hindi naman akong nagsabi na siyang daddy mo? Tanong ko at titig na titig kay Briggs. Tumingin siya sa akin. It's been a long time, Natalie. Mapait siyang ngumiti. Ipinakita ko sa kanya mga pictures natin at
Araw-araw kong kinekwento sa kanya kung gaano kita kamahal. Nahanda akong magsakripisyo, magpaubaya, at titiisin ang sakit ng paglayo mo sa akin kung yun ang makakapagpasaya at makakapagpagaan ng loob mo. Pero hindi ko magawang malayo sa anak natin, kaya hindi ako tumigil sa paghahanap. At nang mahanap ko kayo, hindi na rin ako huminto sa araw-araw na pagpunta kay Brianna para yakapin at magpakaama sa kanya. Titig na titig siya sa akin. Pinunasan ko ang mga luha sa mga mata ko. So, hindi ka patay tulad ng balita sa akin dun sa dati mong bahay? Nagtaka siya't umiling. Of course not. Mamamatay lang ako kapag napatawad mo na ako. Matagal ko nang binenta sa ibang bahay ko na yun. At bumili ako ng bago doon malapit sa tinitirhan nyo rito. Sorry hindi ko talaga kayang malayo sa inyo. Kaya't kahit na palihim gagawin ko, makita lang kayo. Bakit ka pala narito? Bakit mo sinamang mami mo dito? Hindi ba't secret lang natin to? Tanong niya kay Brianna. Because mommy wants to see you. And every night, she's crying dahil akala niya deads ka na po. That's why I brought her here, para i-prove na buhay ka, Daddy. But Daddy, bumalik kami dito. I know naghihintay ka sa akin dito. Natawa ako sa paraan ng pag-uusap nilang mag-ama. Parang ang tagal-tagal na nilang magkakilala. At ang lapit-lapit ni Brianna kay Briggs. Nagagalak ang puso ko sa nakikita ko sa kanila. Baka pwede na nating ayusin to, Natalie. Tumayo si Briggs at hinawakan ang palad ko. How I miss his touch. Pumayag akong makipag-usap sa kanya. Nang bumalik ako sa Maynila, binuksan ko na ang puso ko para sa pagpapatawad. Inalis ko na ang galit sa puso ko na alam kong hindi dapat at malaking pagkakamali ang nagawa ko. I'm so sorry, Briggs. Ngayong nakikita ko kung gaano kayo kalapit ni Brianna sa isa't isa, nagsisisi ako na lumayo pa kami. Nasaktan at pinahirapan ko lang kayong dalawa, maging ang sarili ko. Hindi ko napigilang maluha at mahigpit na yumakap sa kanya. And I'm so sorry, anak. Dahil kinakailangan mong lihim na kitain ng daddy mo dahil sa ginawa ko. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Lumapit sa amin si Brianna at yumakap din. Nagkapatawaran kami ni Briggs sa isa't isa at inaming hindi nawala ang pag-ibig namin para sa isa't isa. Dinala niya ako kila Cookie at Sherry kung saan napahagulgul ako ng iyak nang makita silang dalawa. Ang lalaki na nila. Pinagsisisihan kong pag-alis ko't hindi ko sila nagawang alagaan. Nagkasundo kami ni Briggs na magsimula ulit ng magkakasama. Hindi naging madali agad ang mga pagsisimula namin dahil may puwang sa puso ni Cookie at Sherry dahil sa tagal at panahon ko silang hindi nakasama. Pero bumawi ako. Makalipas ang 1 taon ay sobrang tuwa ng puso ko. Magkakasundo ang magkakapatid na sila Cookie, Sherry at Brianna. Naglalaro sila ng magkakasama at hindi nagawang questionin ang kredibilidad ng isa't isa o ungkatin ang mga nakaraan nila. Naramdaman kong pagyakap sa akin ni Briggs mula sa likuran ko habang pinanonood ko mga bata sa labas ng bahay at naglalaro. Ipinatong niya sa balikat ko ang baba niya. Ang lalaki na ng mga anak natin. Anya na ikinatango ko. Kaya nga nangihinayang ako sa 7 taon na sinayang ko at hindi ko kayo nakasama. It's okay, Nat. Hindi pa naman huli ang lahat para sa atin. At ang dami ko ring realization sa mga taong yun. Napatunayan ko rin ang pagmamahal ko sa iyo na hindi nagbabago kahit sa 7 taon na malayo akong nakatanaw sa iyo. Napangiti ako at bahagyang naluha. I was so touched by his words. At sobrang nagpapasalamat ako dahil hindi mo ko sinukuan, Briggs. I won't, and I will never. Kaya Natalie, gusto kong mas patunayan sa iyong pagmamahal ko. Bumitaw siya sa akin sa pagkakayakap at pinaharap ako sa kanya. Hinawakan niya ang palad ko at pinagmasdan ang mukha ko. Mahal na mahal kita, Natalie. Kahit na konti walang nagbago.
Bigla siyang lumuhod sa harapan ko at inilabas ang isang singsing. "Will you be my wife?" Lalo kong napaluha sa labis na kasiyahan. Sunod-sunod akong tumango. Yes, I want to marry you. I want to be your wife." Inaya ko siyang tumayo't mahigpit na niyakap. "I love you so much, Briggs." "Mahal na mahal din kita, Natalie." Binuhat ko siya't pinaikot-ikot. Tinawag ang mga bata at sinabi sa kanilang tungkol dito. Masayang-masaya rin silang nagtatalon. Ang tunog ng kampana ng simbahan ay tila musika sa pandinig ko nang dumating ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Ang kasal namin ni Briggs. Pinilit kong wag maiyak upang hindi masira ang makeup ko. Pero pag umuwi pa sa Pilipinas ang non-biological parents ko para sa mahalagang araw ko nito. Ang non-biological dad ko ang naghatid sa akin kay Briggs. Yes, I was adopted. Kaya hindi naging mahirap sa akin ang tanggapin sila Cookie at Sherry noon dahil nanggaling din ako doon. Binigyan nila ako ng pamunas para sa luha ko. Maging si Briggs ay namamasa na rin ng luha ang mga mata. Ramdam namin ang kasiyahan ng isa't isa. Paglabas namin ng simbahan, ay ganap na kaming mag-asawa. Never in my dreams na ikakasal ako. At sa lalaking mahal na mahal ko. Wika ko habang hawak ang kamay ni Briggs na nakatayo sa labas ng simbahan. Nang ihagis ko ang bulaklak na hawak ko, ay si Jenny ang nakasalo, kaya't nagtawanan kaming lahat. Papaano ay sa aming tatlo, si Jenny ang malabong mag-settle down dahil sa pagkapilya niya. Pagdating namin sa reception ay hindi na natapos ang pagpapatunog ng mga baso para mag-kiss kami ni Briggs. Sobrang saya at hindi matutumbasan ng kahit na ano. Pagkaraan lamang ng 1 taon na pagsasama ni Briggs, ay nasundan si Brianna ng kambal. Hindi ko akalaing mabubuntis ako ulit at kambal pa. Nakita ko kung papaanong mag-alaga at magmahal si Briggs, simula pa noon kila Cookie at Sherry. Nang mailabas ko ang kambal ay higit pa doon ang ipinakita niyang pagmamahal at pag-aalaga sa amin. Nang mapatulog ko ang kambal, ay nahiga ako sa kama katabi ni Briggs. Hinalikan niya ako sa noo. "Thank you, love, for everything. Thank you kasi alam kong pagod ka na sa kambal." Ngumiti ako. Hindi naman ako ganun kapagod dahil tinutulungan mo ko. Ang swerte ko nga kasi ikaw ang napangasawa ko. Ang swerte rin ng mga anak natin dahil ikaw ang daddy nila. Binubola mo na naman ako eh. Natawa ko at yumakap sa kanya. Hindi na ako sexy. May ilang parts ng katawan kong umitim na. At ang pangit-pangit ko na. Of course not. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita at nakilala ko. Kaya nga pinakasalan kita agad eh. Baka makuha ka pa ng iba. Kinilig ako sa sinabi niya. Siguro, mga 2 anak pa titigil na ako. Hinampas ko siya sa dibdib. "Sira ulo ka?" Tatawa-tawa siyang mas hinigpitan ng pagkakayakap sa akin. I'm so lucky to have Briggs in my life. I hope he feels the same. Imagine, yung taong hate na hate ko noon, siyang mahal na mahal ko ngayon. Nang dumating ang summer ay nagbakasyon kami abroad kasama ang mga bata. Hindi namin inaasahan na makikita namin si Kiefer doon. Nang magkita kami maaliwalas na ang kanyang mukha at wala nang kahit na anong galit sa puso namin. Meron na rin siyang sariling pamilya. Binigyan kami ni Briggs ng oras para makapag-usap. I'm happy for you, Kiefer. Nakita mo na rin yung tamang tao para sa'yo. Wika ko't ngumiti. Ganon din ako sa'yo, Natalie. Gusto ko lang din humingi ng sorry dahil sa mga pagkukulang ko noon. You made me realize a lot. Nang makilala ko si Olivia, itinama ko ng lahat ng mali ko. I choose her more than my career at hindi ako nagkamali. Now we have 2 kids and happily married, thanks to you. Ngumiti ako at yumakap sa kanya. Binalikan kong pamilya ko pagkatapos naming mag-usap. Yumakap agad ako kay Briggs at hinalikan siya sa labi. I love you. Ngumiti siya. I love you more, Natalie.
Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Wakas.